Magandang araw mga kabayan. Welcome dito sa AJ Commentaries kung saan tayo mag-uusap muli at tayo magbibigay ng ating mga komentaryo, opinyon patungkol sa mga nangyayari sa politika, gobyerno, dyan na rin sa ilang mga batas na nai-involve sa mga nangyayari sa ating kasalukuyang sitwasyon sa impeachment trial mga kababayan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe po kayo. Comment at like, binabasa ko po yan. At maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa ating talakayan sa mga nakaraan. Ngayon sa pagkakataong ito mga kababayan, ang gusto natin pag-usapan, yung napanood ko po na interview kay Attorney Sal Panelo na hanggang ngayon naguguluhan ako sa kanyang gustong iparating. Ano? Sabi niya kasi mga kababayan, wala naman daw ebidensya doon sa threat na sinasabi nila na ginawa daw ni BP Sara. Ako po kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman po question kung may threat o wala dahil napanood naman ng karamihan yon. Actually, dun po sa unang 3 araw ng impeachment trial, mga kababayan, hindi naman po dininay ng defense team kung totoo o peke yung video na pinag-uusapan. Sa katunayan, mga kababayan, yung closing remark pa nga nung ikatlong araw ng defense team, di ba ba, sabi nila, yung mga nasabi ni BP Sara, bagamat, sabi niya, although unconventional, but justified. So, para bang tinatanggap nila at pinapatotohanan nila, totoo yung video. Pero may dahilan kung bakit nga nasabi yung mga bagay na yon dahil siya ginigipit, pinagbabantaan ng buhay di umano dahil dun sa sinasabi nilang Oplan Romanov. So, ang tanong doon para sa akin, hindi na question kung totoo yung video o hindi, kung AI o hindi. Kasi ang punot dulo nun, tanggap naman ng lahat mga kababayan na may totoong video at may pagbabanta. Ang tanong lang mga kababayan, yung pagbabanta ba na ginawa kasi inaano nila 'di ba? 'Di po ba mga kababayan? Ang pinupunto nila conditional naman daw po, conditional. Kapag pinatay si BP Sara saka pa lang papatayin yung sinabi niyang mga papatayin, si BBM, si First Lady Lisa Marcos at si Martin Romualdez ang dating House Speaker. Pero doon po sa grave threat, doon sa Revised Penal Code, Article 282, mga kababayan, malinaw, hindi naman sinasabi kung conditional o hindi. Dahil wala naman pong conditional. Threat is a threat. Sabi nga nung tinanong ni Senator Alan Cayetano, yung testigo, ano yung pagkakaintindi niya sa sitwasyon? Di ba? Ang sabi nung testigo, the threat is absolute. Hindi naman conditional mga kababayan. Bakit po? Ano sabi sa grave threat sa Article 282 ng ating Revised Penal Code? Sabi dito, refers to the crime of threatening another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family wrong um, any wrong amounting to a crime. So, ibig sabihin mga kababayan, ang pag-threat po mga kababayan, ang pagbabanta, yung ikaw ay may intention kang masaktan o mag-cause ng harm sa isang tao, sa kanyang honor, sa kanyang property, o kaya kahit sa kanyang pamilya, mga kababayan, na magko-constitute ng isang krimen. Hindi po kailangan na mangyari muna yung, halimbawa po, sinabi, papatayin kita pag hindi mo ako binigyan ng pera. Hihintayin mo pa bang mapatay yung tao para masabing may krimen? Hindi po kasi ang pantayan niyang pagpatay ay isang krimen. At yung banta, yun mismo yung banta. Ang banta ay gagawin yung krimen na pagpatay. Na ginawa dito sa ating paniniwala at ating nasaksihan sa video, ginawa yan ni BP Sara. May threat talaga mga kababayan. Ngayon, ang inaano nila dyan is kung dyan ba ay sapat na batayan para siya'y matanggal sa posisyon. Kasi kumbaga parang yung akbang yon talagang nagko-constitute ng culpable violation. Kasi po mayroon po diyang sila na po nagsabi mga kababayan, 32 million ang bumoto sa kanya. Di ibig sabihin po talagang may betrayal of public trust. 32 million yan eh. May nilabag kang batas mga kababayan eh. Tandaan niyo po si Presidente Erap dati, malaki rin po ang lamang niya sa kanyang eleksyon na pinanalunan. Pero di nagtagal, natanggal din sa pwesto dahil may ginawang krimen mga kababayan. Yun naman po yun. Ngayon, doon po sa threat, kasi po may sinasabi po sa threat na kailangan po yung threat ay may actus reus and mens rea. Ano po yun mga kababayan? Doon po sa mga nag-criminal law, mga nag-abugas siya mga kababayan. Ito po pinag-aralan namin sa first year criminal law mga kababayan. Yung
actus reus, ito po yung actual. Basahin ko po is the actual speaking or uttering of the threats. Halimbawa po, ito po yung mga pagsasabi ng pagpatay o serious na pananakit, mga kababayan. Ito yung actus reus, yung talagang meron kang actual na pananalita o pagbabanta. Ano po yung mens rea? Yun naman po yung intention, mga kababayan. May intended talaga na gawin, isa katuparan yung kanilang mga sinalita, mga kababayan. Kasi lagi din po nating iisipin, mga kababayan, at isasaalang-alang kung may kakayahan ba, is there capability doon sa nagbanta. Halimbawa po, yung nagbanta ay sinabi niyang papatayin niya ikaw. May kakayahan ba siyang gawin yon? Dapat tignan din po yan. Tandaan po natin, ang nasasakdal po ay Vice President ng Pilipinas. Mataas ang posisyon at inamin niya, meron siyang kinontrata, kinausap na tao upang isakatuparan yung planong pagpatay at umoo daw sa kanya. So, may capability ba? May history ba ng pananakit? May pananakit po yan sa sheriff. Although, hindi naman natin pwede gamitin yun kasi sabi sa isang jurisprudence na hindi porket ginawa mo ng minsan, lagi nang sasabihin na yun ang gagawin mo sa mga hinaharap. So, hindi pwede yung gamitin dahilan. Pero ang punto lamang doon, yung sinasabi nilang reaction ito ng Vice President dahil sa kanya, mga natatanggap niyang banta sa buhay niya at mga panggigipit, nape-pressure yung tao, kaya nagawa niyang, ayun yung punto ni Attorney Panelo na ito ay reaksyon, no, sa mga nangyayari sa kanya. Kaya, kaya po ang tanong dyan, fit pa ba to na to hold public office? Kasi, mga kababayan, kung sa ganong klaseng pressure, ang reaction niya ay masyadong violent pagpatay, mga kababayan. Tandaan po natin, ang tatay nito ay nasasakdal din sa kasong mga pagpatay. Mabigat po dyan, mga kababayan. Kung hindi pala siya fit to hold public office, pangalawa po siya na Vice President. Pangalawa siya sa presidente. Di po ba? At siya ang pinaka magbe-benefit kapag na may nangyaring hindi maganda sa presidente. Doon kaya lalong lumala, mga kababayan. Inuulit po natin ang ating pagkakaintindi, yung threat na nangyari is absolute, gaya ng sinabi ng testigo. Dahil nandun yung intention niya, yung mens rea, kumbaga. Di ba? Yun, importante yun Kasi po, sa criminal law, sa revised penal code, importante po yung mens rea, yung criminal intent, para masabi mo yung krimen o yung ibinibintang, talagang matibay, talagang totoo. Hindi katulad ng mga special laws, hindi mo kailangan ng mens rea, ng criminal intent, pero pwede ka ng hatulan o maasunto. Halimbawa po, possession of firearms. Yung possession of firearms, mga kababayan, pwede kang hatulan kasi labag ka sa batas no? Special law yun Pero hindi na kailangan na ma-intensyon kang mamaril. Yung sapat na meron ka lang hawak, possession of firearms, illegal possession of firearms, I mean, sapat na meron kang baril na hindi lisensyado at hindi nakapangalan sa'yo para makakasuhan at maasunto ka. Yun po yung pinagkaiba nun, mga kababayan. So, balik po tayo dun sa punto ni Attorney Panelo na wala daw ebidensya. Doon ako nagtataka, ano yung pinapakita niya, napanood natin lahat? Di ba ebidensya yun? Na hindi nga kinontra ng depensa. Hindi nila sinabi na hindi totoo yan. Hindi nila kinontra yun, mga kababayan. Granting, for the sake of argument, para bang ina-admit nila, totoo yan, kaso may dahilan. Bakit niya nagawa yun? Reaction niya yan sa mga panggigipit sa kanya. Kaya mahirap na magipit pala itong taong ito. Paano pag naging presidente ito? Ang laki ng problema ng Pilipinas. Ano ang reaksyon niya sa mga yan? Violence? Yan po ang dapat pag-isipan mabuti ng ating mga kababayan. Kaya dapat tayo magbantay maigi diyan sa nangyayari sa impeachment trial. Marami pong salamat, mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sana kayo, comment at like. Marami pong salamat, mga kababayan.